Umagang kay ganda. Lahat ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Amen. Ready na po ba tayo? Dahil online tayo, to sawa. Natawa sila, no? Okay? Pag online daw, sige lang. Tawag nun, hanggang matapos. Amen. So, hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa bawat anak ng Diyos na nasa ating mga tahanan, nasa loob ng ating iglesia, at sa lahat ng nasa online, no? Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Salamat sa panibagong kalakasan at buhay at proteksyon na binigay ng Panginoon sa buong magdamag na tunay nga na naranasan ng bawat isa. Amen. So mapayapa po pag nasa piling ka ng Panginoon. Amen. Kapag nasa presensya ka ng Lord, may kapayapaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, bago po tayo magsimula, no, I would like to ask everyone na tayo po lahat ay tumayo, maging ang mga nasa kanya-kanyang mga tahanan. Amen? Hallelujah. Tayo po tumayo at yumuko. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa gabing ito. Salamat Panginoon sa kalakasan. Salamat sa buhay. Salamat o Diyos sa kalusugan. Salamat o Diyos sa proteksyon, Panginoon. Salamat o Diyos sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay ihanda mo, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay maging excited, maging ready, at patuloy na namnamin namin, Panginoon, na patuloy naming yakapin, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy naming maging handa kami, O Diyos, na tanggapin, Panginoon, ang iyong biyaya. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Dalahin ko po, O Diyos, ituro mo po sa amin, Panginoon. Banal na Espiritu, turuan mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Magpakahayag ka sa amin. Patuloy mo kayong baguhin, Panginoon. Continue to transform our lives, Panginoon, to be more and more like Christ. Lord, dalahin ko po, O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa, O Diyos. Lord, sa mga pagkukulang namin, O Diyos, sa mga kahinaan namin, Panginoon, Lord, patawarin mo kami. Lord, ikaw nga aming kalakasan, Panginoon, wala nang iba, O Diyos. Panginoong Jesus, sa umagang ito, Panginoon, anumang balakid ang gagawin ng kaaway, we rebuke it in the name of Jesus. We rebuke it in the name of Jesus. Lord, dalahin ko po, Panginoon, help us, Lord, to focus and concentrate lamang, Panginoon, sa iyong mga salita. Mas makilala ka na yung Panginoong Jesus, magpakahayag ka sa amin, Panginoon, patuloy. Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang patuloy na magbibigay ng kalakasan, ng kaunawaan, at patuloy mo kaming turuan, Banal na Espiritu, na we surrender everything to you, Lord. We acknowledge your authority over our lives, Lord. Continue to fill us with your Holy Spirit. Continue to protect us, Lord, from the attacks of the enemy, Lord God. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, no? Even yung mga nasa ating mga online, palakpakan natin ang Panginoon, no? Hallelujah. Amen. Ang ating pong theme this month is Be Spiritually Boldness. Acts chapter 14 verse 3. And ang ating pong text this morning is, okay. Amen. God uses the ordinary. God uses the ordinary. Ngayon mga kapatid, no? Sa mga kapatid ko nasa kanya-kanyang mga tahanan, sa inyong komportabling upuan, lakasan niyo po yung inyong, tawag nito, yung inyong audio. Okay? At ibigay po natin sa Panginoon ang time na to na maging ano po tayo, maging alerto, maging payapa, at makinig tayo ng salita ng Panginoon. No? God uses the ordinary. Acts chapter 4, verse 13 to 22. The boldness of the apostles. Amen? So, hallelujah. Sabayan niyo po ako sa, buksan niyo po ang inyong mga Biblia, okay? Acts chapter 4, verse 13 to 17. Ang sabi po dito, the members of the council
were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. Verse 14, but since they could see the man who had been healed standing right there among them, there was nothing the council could say. Verse 15, so they ordered Peter and John out of the council chamber and conferred among themselves. What should we do with these men? They asked each other. We can't deny that they have performed a miraculous sign and everybody in Jerusalem knows about it. But to keep them from spreading their propaganda any further, we must warn them not to speak to anyone in Jesus' name again. Verse 18, so they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. But Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. The council then threatened them further. But they finally let them go because they didn't know how to punish them without starting a riot. For everyone was praising God for this miraculous sign, the healing of a man who has been lame for more than 40 years. Amen. Hallelujah. Meron po tayong Tagalog. Okay? Ay, sorry. Hindi ko po na ano. Meron po tayong Tagalog. Namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila ay mga kasama ni Jesus noon. Magsasalita pa sana sila laban sa himalang ginawa ni na Pedro at Juan. Pero dahil ang taong pinagaling ay nakatayo mismo sa tabi ng dalawa, wala na silang nasabi. Kaya pinalabas muna nila sina Pedro at Juan sa kanilang pinagtitipunan at nag-usap-usap sila. Sinabi nila, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat kumakalat na ang balita sa buong Jerusalem na nakagawa sila ng himala at hindi natin ito maikakaila. Kaya para huwag nang kumalat ang kanilang pangangaral sa mga tao, balaan natin sila na huwag nang magturo tungkol kay Jesus. Verse 18, ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabing huwag nang magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Pero mahigpit pa rin silang pinagbawalan na mangaral bago sila pinakawalan. Gusto sana nilang parusahan ang dalawa, pero hindi nila magawa. Natatakot sila na sa mga tao dahil pinupuri ng mga ito ang Diyos sa nangyaring himala, sapagkat ang taong pinagaling sa pamamagitan ng himala ay mahigit 40 taong ng lumpo. Amen? Mga kapatid, sa atin po, no? Sa kalagayan natin ngayon, may mga bagay sa buhay natin na meron tayong tinatawag na tayo ay kagaya ng lumpo. Okay? Jesus Christ saved us, healed us from that sickness. Amen?
Makita rin natin dito, no, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Okay? Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ginamit ang dalawang apostol para pagalingin ang lumpo. Okay? Mga kapatid, sa pagpapahayag, may pagbabanta. Nakita po natin yung pagbabanta eh. Bawal sabihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Forbidden name. Okay? Kung sa mga panahon na yon, may forbidden name, sa panahon ngayon, ano bang forbidden sa atin? Amen? Mga kapatid, ito po ang itsura nung Sanhedrin. Okay? Ito ay parang, tawag nito? Korte. Kung may Korte Suprema, ito ay korte ng mga relihiyoso. Okay? Kung saan dinala ang mga apostol. Okay? In Acts chapter 4, Peter and John arrested. Verse 1 to 4. Inaresto sila. Okay? Dahil sila ay nangangaral tungkol kay Jesus. Na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. Amen? And after that, sila ay inaresto, dinala sila doon sa Sanhedrin. Okay? At dahil nga, sila ay tinanong, okay? Pero hindi sila natinag. Okay? Ano ba yung natinag? Sa atin mga kapatid, no? Sa buhay ba natin, may mga panahon sa buhay ba natin na tayo ay matatakutin? Okay? Tayo ay matapang? Okay? Ang tanong, matapang ka ba? Hindi matakaw, ha? Matapang ka ba? Okay? Matapang ka ba? Anong tapang ba yan? Tapang na palasagot ka o tapang na nagmumula sa banal na Espiritu? Amen? Hallelujah! Yan po ang ating tutuklasin sa umagang ito. The book of Acts, often called the Acts of the Apostles, was written by Luke the Evangelist, a physician and traveling companion of Apostle Paul. As the second volume of the two-part work, Luke and Acts, it was written to Theophilus, detailing the spread of early Christianity from Jesus' ascension to Paul's ministry. Jesus' ascension, okay? Chapter 1, doon po ay nilatag na ang Panginoong Hesus ay bumalik. Kung paano siya umakyat sa langit, ganun din siya pabalik. Mga kapatid, malapit na po dumating ang Panginoon. Amen? Hindi natin alam kung kailan, pero dapat tayo maging handa. Amen? Ang kagandahan doon, ang salita ng Panginoon ay buhay. Ito ay nagko-correct sa atin at nagtuturo sa atin paano mamuhay, paano lumakad bilang Kristiyano. Amen? So sabi po ni Pastor Abner kagabi, okay, mag-type po kayo ng amen para makita natin na nagko-confirm tayo. Amen? Amen since so be it. It is true. Hallelujah. Doon po sa mga nasa online. Kasi kadalasan kapag nag-o-online, alam niyo yun, inalagay lang sa gilid. Okay? Okay? Totoo po ito. Okay? Huwag kayong mag-alala. Kadalasan ganun. Tapos, may ginagawa ka, nagluluto ka. Ang nangyari doon, wala ka ng concentration, kapatid. Ang concentration natin, kasi nga, sabi nga, work from home or worship online, okay? Pero mga kapatid, no? Let's put priority sa salita ng Panginoon. Amen? It will strengthen us spiritually. It will help us to grow more and more, knowing our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? So yun po, no? So sa mga nasa online, no? Nautusan patuloy. Okay? Focus lang tayo. Focus lang tayo. Sabi nga, focus lang sa goal. Okay? Our goal is to worship our living God. Okay, hallelujah. Balik po tayo sa ating teksto. God uses the ordinary. Mga kapatid, sa salita ng Panginoon, makikita natin, no? Maraming mga nasa Biblia na ginamit ng Panginoon. They are ordinary people. Okay? Even in the Old Testament, okay? God equips His chosen people, ordinary men, with the precise capabilities they need. Binibigay ng Panginoon yung kakayanan na kakailanganin niya. Amen? Ulitin ko po.
ang Lord ang nagbibigay ng kakayanan para magawa natin ang gawain ng Panginoon na pinapagawa sa atin. Amen? Amen po ba doon? And Exodus chapter 4 verse 10 to 12, dito makikita natin si Moses, no? Sabi ni Moses, verse 10, kung meron kayong mga Bibles, please open your Bible. Baka nakaalikabukan na yan, mga kapatid. Amen? Kung may mga digital Bibles tayo, open po natin. In Exodus chapter 4, 10 and to 12, sabi doon, but Moses pleaded with the Lord, "O Lord, I'm not very good with words. I never have been, and I'm not now, even though you have spoken to me. I get tongue-tied and my words get tangled." Pautal-utal ba? Alam mo yung pautal-utal? Di ba mahirap intindihin yung nag-uutal-utal minsan? Amen? Ang kagandahan nito mga kapatid, no? Moses acknowledged his weakness. Amen? Sa atin po mga kapatid, we acknowledge we cannot do anything without the power of the Holy Spirit. We cannot do anything kapag wala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. We cannot change our lives on our own. It's all by His grace and mercy. Yun po yun mga kapatid. So umagang ito mga kapatid, no? As Moses acknowledged it, we also acknowledge, no Lord, wala talaga akong magagawa. Wala akong kakayanan, Panginoon. And it's by the power of the Holy Spirit, kaya ang yung mga lingkod ay nakakatayo sa inyong harapan. It's not us. It is the power of the Holy Spirit who give us strength, wisdom, and knowledge. Sabi dito ng Panginoon, ito maganda mapangako mga kapatid. 11. Then the Lord asked Moses, who makes a person's mouth? Amen? Who decides whether people speak or do not speak? Hear or do not hear? See or do not see? Is it not I, the Lord? Question niya. Very true. Ang Diyos ang may likha sa atin. Siya ang nagbigay ng kakayanan sa atin. Okay? He decide. Ang sabi ng Panginoon, verse 12, now go, and I will be with you as you speak, and will instruct you in what you say. Praise the Lord. Amen? Mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin, isuko natin ang ating buhay sa Kanya. We surrender, Lord, I cannot do this on my own ability. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Di ba? Sabi dito, I will be with you. Pangako eh. Now go, I will be with you as you speak. Ang kagandahan, no? God will instruct Moses what to say. Amen? Sa buhay natin, naranasan niyo na po ba yun? That one day, tinawag tayo, mag-pray ka nga. Panalangin ka sa pagkain. Nagkakaturuan pa. Amen? Mga kapatid, huwag tayong mahiya pagpara sa Panginoon. Hingin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Tulungan tayo. Hindi masama na aminin natin yung ating weaknesses o yung kakulangan natin. Hallelujah. Even Jeremiah chapter 1 verse 6 to 9. Sabi na ni Jeremiah dito, O Lord, O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. Okay? Talagang bata pa ako, I cannot speak for you, Panginoon. But ano sabi ng Panginoon? Verse 7, the Lord replied, don't say, I'm too young. Don't say, I'm too young. For you must go wherever I send you and say whatever I tell you. The Lord send, the Lord instruct. Amen? That's the best about our God. Even in the Old Testament, ganun ang Panginoon. Now, in the New Testament, the Holy Spirit will instruct us. God is with us. The Holy Spirit will empower us to share His Word, to share the good news to our loved ones, to our friends, and help us to live a life that is pleasing to the Lord. As we surrender. Mahalaga yung nagsusurrender tayo mga kapatid. Napakahalaga po nun. Napakabuti ng Diyos. Sabi ng Panginoon, verse 8, and don't be afraid
of the people. Remember, don't be afraid of the people. Huwag tayong matakot sa tao. For I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken. Pag sinabi ng Panginoon, panghawakan natin mga kapatid. Ang problema sa mga Kristiyano kadalasan, umaasa na lang sa reels. Kakalungkot. Umaasa na lang kung ano yung pinipid ni Meta. Okay? Meron tayong salita ng Panginoon. Meron tayong online, meron tayong Bible, electronic Bibles. Read it mga kapatid. We have to read it. Ano po sinabi sinasabi ng salita ng Panginoon? Tandaan natin. Check nyo po. Psalms chapter 1, verse 2 to 3. Meditate. Study the Word of God day and night. All of us fail. Amen? Lahat po tayo. Kadalasan dahil sobrang dami ng trabaho, sobrang abala sa mga anak, sa pamilya, night na lang, wala ng day. Kadalasan, twice a week pa o thrice a week. Sometimes, Friday na lang. Ba't anong sabi ng salita ng Panginoon? May pangako ang Diyos eh. We will be prosperous on all we do. In verse 3. Tignan po natin. Open your Bibles. Open our Bibles, mga kapatid. Napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Psalms chapter 1, verse 2 to 3. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit in each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Blessed is the man. Amen? Mga kapatid, pag ang Diyos ang tumawag sa atin, amen, lumapit tayo. Ang Diyos ang tumawag sa atin, and He's told us to go and make disciples, to share the good news. Sa mga disciples lang ba yun? O sa ating lahat ng mga Kristiyano? Kumusta naman po? Okay? Kung pakiramdam natin, para lang sa kanila, we exclude ourselves, let's read our Bible again. Inutos po ba ng salita ng Panginoon yun? Sinabi ba ng salita ng Panginoon na bahagian mo ng kanyang salita ang mga tao na hindi pa nakakilala sa kanya? Lahat po tayo dapat magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang mabuting balita na ginawa ng Panginoong Jesucristo, Jesus Christ died for our sins. Amen. A day filled with the Holy Spirit. Kung mapapansin niyo po, no? Acts chapter 3, the healing of the layman draws opposing crowd leaders. So, nung pinagaling ang, yung gumaling o pinagaling na ni Peter and John sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, by the power of the Holy Spirit, gumaling ang lumpo, okay, lumapit yung mga usi. Okay? Ang number one usi noon ay yung mga nakakaalam ng salita ng Panginoon. Okay? That they thought that they know everything. Nakakatakot yun mga kapatid. Kapag pakiramdam mo, alam mo na lahat, ay napakinggan ko na yan. Ay, parehas lang naman yung mensahe. No, it's not. Ang tignan natin ng salita ng Panginoon, patuloy tayong lumapit at sumuko sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. There's always fresh revelation from the Lord. There's always fresh message from the Lord, from His book, the Holy Bible. Mga kapatid, no? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Okay? Peter's answer, the Sanhedrin. He is filled with the Holy Spirit. Puspos ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, lahat po ng tumanggap sa Panginoong Hesus, dapat naintindihan natin to. That without the power of the Holy Spirit, we cannot do anything. It is His power
who will teach us and empower us to do things to give glory sa Panginoon. Amen? It's not our own strength, but it is the power of the Holy Spirit. And ito po yung sinare ni Pastor Abner kahapon, kagabi. Okay? The church prayed. Anong sabi nila? They will all filled with the Holy Spirit. They prayed for courage. Tapang. Na maging, that they spoke the word of God boldly. Dapat nananalangin ba tayo? Ang mga Kristyano, baka hindi tayo nananalangin. Pinapanalangin lang natin lagi. Lord, bigyan mo kami ng pagkain. It's okay, it's good. But we prayed, Lord, give us boldness in sharing the good news to others. Sharing the good news of the Lord Jesus Christ, what He has done at the cross, to those unbelievers. Or did we start praying for them? Hallelujah. Number 1, boldness. Speak with authority. Dito makikita natin, no? Acts chapter 4, verse 13, the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. For they could see that they were ordinary men with no special training in scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. Yung boldness, mga kapatid, to share the word of God o yung katotohanan ng salita ng Panginoon. No? Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, dun po tayo umasa. It's not that we know all, kabisado mo ang Biblia, no? It's not. Yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na tutulong sa atin how we can share the good news to the lost. Amen? Take note. They were ordinary men. Ibig sabihin, ikaw at ako ay ordinary people. Huwag mong isipin na something special to us. Okay? Yes, we are created wonderfully. Okay? Ng Panginoon. But we continue to humble ourselves. Na Lord, it is you, it is your power to help us. Amen? Itong si Peter and John, yung mga religious leaders, okay? They recognize them as unschooled. Wala silang proper training o tinatawag na formal rabbinical training. Normally, ito po ay 4 to 6 years. Okay? 4 to 6 years. Matagal-tagal din, mahaba-haba din. Pero, there's difference between them and with the apostles. These ordinary men, who had been with Jesus. Question. Kailan tayo nagbasa ng salita ng Panginoon? Kailan tayo nag-aral ng salita ng Panginoon? Kailan mo huling binuksan ng iyong Biblia? Kailan? It's individual question. Mga kapatid, kung gusto natin makilala ang Panginoong Yesus, buksan natin ang kanyang mga salita. Hingin natin sa Banal na Espiritu ang kaunawaan na patuloy tayong turuan, mas makilala natin ang Panginoong Yesus. Pag mas makilala natin ang Panginoong Yesus, ang kanyang ginawa, paano siya namuhay, mas madali natin siyang ibahagi sa iba. Because we experience firsthand na ang Panginoong Yesus ang siyang nagligtas sa atin. Ng Panginoong Yesus ang siyang patuloy na nagbabago ng buhay natin. Amen? Hallelujah. Napakahalaga na maintindihan natin ito, mga kapatid, no? Na yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sabi ni Jesus, di ba? Wait. When the Holy Spirit, sabi, di ba? At sila'y naghintay. When the Holy Spirit comes to them, they were filled with the Holy Spirit, the ministry started. Okay? That preaching, that healing, the miracles, okay? They were empowered by the Holy Spirit. Ganon din tayo, mga kapatid. We cannot do it on our own. It's all by the grace of God that His Holy Spirit filled us for us to do things for the Lord.
Hindi dahil napakagaling mo. Let's say, kadalasan, karamihan, sa music, let's say, music, magaling kang tumugtog. Tak, 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 tak. Okay? Pakiramdam mo, kailangan ka ng church. Pakiramdam mo, kailangan ka. No. Mga kapatid, dapat natin maintindihan, we do this because God gave us the talent to give glory to His name. And we always acknowledge His authority over our life. Hindi para lumaki, magkaroon ka ng bubble. Ano yung bubble? Hindi yung bubble, yung lumalaki yung ulo. Huwag ganon. Napakabuti ng Panginoon, no? In Proverbs chapter 3 verse 34. Ano pong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 34? God, gives, ang sabi po doon? Pwede mong pasuyo na Proverbs chapter 3 verse 34. God gives grace to the humble. Kapag tayo, we humble ourselves to the Lord, siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya. Chapter 3 verse 34. Amen? So yung mga kapatid, no? Surely He scorns the scornful, but gives grace to the humble. Napakahalaga na tayo bilang mga Kristiyano, we humble sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. His grace is sufficient for us. Hallelujah! Matatakotin ba tayo? Okay? Natatakot ba tayo sa panahon ngayon? Natatakot ba tayo na ibahagi si Kristo? Samantalang andyan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na tutulong sa atin how we speak, how we share, and He is with us. He is in us. He is in us. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, the boldness, shown by Peter and John in Acts 4 flows naturally from divine empowerment. It comes from the power of the Holy Spirit. That boldness, it comes from the power of the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit empowers ordinary believers to speak extraordinary truth. Extraordinary. Ang salita ng Panginoon ay absolute truth. Pag sinabing absolute truth, walang mali. Okay? Absolute truth. Mga kapatid, no? Napakahalaga. That's the reason why we always encourage everyone, teach everyone, na kami, tayo, lahat tayo, mag-aral ang salita ng Panginoon. Huwag lang tayo dumepende sa reels. Baka dumating yung train, maiwan ka. Okay? Hindi na-gets yung joke. Huwag ka magjo-joke. Okay? So yun, no? Okay. So yun po, no? Huwag tayong dumepende lang sa mga feeds sa ating social media. Mga kapatid, lahat tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon. At ang kanyang mga salita ay ating yakapin at panampalatayaan. In Luke chapter 12, verse 11 to 12, and when you are brought to trial in the synagogues and before rulers and authorities, don't worry about how to defend yourselves or what you say, for the Holy Spirit will teach you at the time what needs to be said. Again, the Holy Spirit will teach us. Tama po ba yan? Minus 2 na ako? Amen? Amen? Negative? Amen. So yun po, no? Okay lang. Ano lang naman. Dalawang hallelujah. So yun po, no? Napakahalaga na maintindihan natin ito, mga kapatid, no? Sorry, ito. Okay. Okay? Pangalawa, the Holy Spirit supplies the very words needed. Kung iniisip natin, paano yung mga salita? Ang Panginoon, sabi niya sa Luke chapter 12, verse 11 to 12,
For the Holy Spirit, verse 12, but the Holy Spirit will teach you at the time what needs to be said. Amen? Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay makapangyarihan. He will help us. He will help us to say the words kung anong dapat sabihin. Ngayon, ang question is, nagbababad ba tayo sa salita ng Panginoon? Nagbababad ba tayo sa panalangin? Kailan mo huling iniluhod ang iyong mga tuhod? Kailan mo huling binuksan ang iyong Biblia? Kailan mo huling nag-spend ka ng time para aralin ang salita ng Panginoon? Kailan ka huling nanalangin para maintindihan at maunawaan ang kanyang mga plano sa buhay natin? O maunawaan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Kailan? Sabi nga yun lang. Okay? Nakakatakot yun mga kapatid. Nakakatakot na sabihin mo yun lang. Kung priority natin, kung alam natin na ang Panginoong Hesus ay iniligtas tayo sa kapahamakan, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, ang buhay na to para sa Kanya lamang. Ang kalakasan natin para sa Panginoon, He is the first priority na dapat nating ginagawa sa buhay natin. Paggising ng umaga, manalangin ka. Manalangin tayo sa Panginoon, magpasalamat. Pagtulog, magpasalamat. Magbasa ng Kanyang mga salita, patuloy na magbulay-bulay. Mag-aral ang salita ng Panginoon, day and night. Kaya karamihan sa mga Kristiyano, konting konting bagyo lang, inihipan lang ng hangin. Narinig mo lang na ganun. Anong tawag doon? Manipis ang mga balat. Okay? Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, focus lang tayo sa Lord, sa Panginoong Hesus. Bakit? Ang Panginoong Hesus ang pinaglilingkuran natin, hindi yung kapwa natin. Pero napakahalaga, paano tayo namumuhay. Napakahalaga. Do we surrender our lives to the power of the Holy Spirit? That's the question. Kung sinusurrender natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus, sa banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, we will live a life that is holy and pleasing sa Panginoon. Amen? He will empower us. The Holy Spirit empower us being witnesses. Acts chapter 1 verse 8, lagi po natin na-aaral, di ba? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Sino ang nananahan ng Panginoong Hesus? Ang banal na Espiritu nasa buhay natin. Amen? You will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kung pinopropes natin tayo Kristiyano, we have to be a witness. Hindi ka nahihiya o hindi ka mahiya ibahagi si Kristo. Utos ng Panginoon yun Because the Holy Spirit we will receive power from the Holy Spirit. Amen? So anong kinakatakot mo? Natatakot ka na baka hindi ka na i-unfriend ka. Let's say, unfriend ka ng kaibigan mo. O yung matalik mong kaibigan. Natatakot ka na baka sabihin sa iyo ng magulang mo na hindi, dito lang tayo sa gantong paniniwala. Natatakot ka? Mga kapatid, dapat nating ibahagi si Kristo. And we pray to the Lord na kahabagan sila ng Panginoon, na magkilusin ng Panginoon talaga ang puso nila, na makita nila ang biyaya ng Panginoon, na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. At hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. When we receive that mandate, yung utos ng Panginoon, and when we see na urgent ito, hindi lang siya urgent, it's very important. Paano kung kinabukasan o kunin na siya ng Panginoon? Sabihin mo, ay sayang. Iyak-iyak ka na lang. Wala na. Let's start praying for our loved ones who still haven't received the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Let's continue to draw sa Panginoon, na lumapit sa Panginoon, surrender our lives sa Panginoon. We cannot do it on our own, mga kapatid. It is the power of the Holy Spirit. And we are the witnesses to share Jesus
to share about Jesus sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Boldness, sabi po dito, boldness becomes visible sign to unbelievers that Jesus is alive and active through His followers. 2 Timothy 1:7, for God gave us a spirit not of fear, but of power, love and self-control. Dapat nakikita sa buhay ng Kristiyano ang bunga ng banal na Espiritu. Napakahirap na ibahagi si Kristo kung hindi nakikita sa iyo. Let's say, manalangin ka kapatid, hindi ka naman nanalangin. Magbasa ka ng salita ng Panginoon kapatid, pero minsan ka lang nagbabasa. Mga kapatid, ibalik natin o mag-ikapo tayo, pero hindi ka nag-iikapo. Paano mo may experience na ang salita ng Panginoon ay tunay sa buhay mo kung hindi mo siya inuobey? That's the second part. We need to obey God over men. Una, boldness on speaking with authority by the power of the Holy Spirit. Second, obedience to God over men. Napakahalaga ng obedience eh. Alam mo yun, obedience is better than sacrifice. Kasi mahirap talaga mag-obey. But by His grace, by the grace of the Lord, by His power and mercy, we can obey. We just need to surrender our lives sa Panginoon. Amen? Acts chapter 4, 19 to 20, but Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Pag witness ka nasa witness stand, di ba? Sa korte, witness stand. Ikaw ba ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Okay? Nakaganyan sa ano. Di ba? Tama? Kadalasan, nahihiya ka eh. Ayaw mong sabihin yung katotohanan eh. Kung ano ang kanilang nakita at narinig, yun ang kanilang sasabihin. Kung ano ang ating na-experience sa Panginoon at naunawaan sa Panginoon, yun ang ating ibabahagi sa iba. Amen? Hindi kailangan yung kwento ni Kuya ang ikwento mo. Na siya tumanggap sa Panginoon, ganito ang kwento niya. No. Ano ang kwento mo? What is your testimony? Paano ka nakakilala sa Panginoon? Paano ka binabago ng Panginoon? Paano ka binayaan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan? Amen? Ngayon, if there's no changes, there's a question. It is between you and God. Pray, Lord. Kasi napakahalaga po nun, mga kapatid. Huwag tayong maging lang. Ano yan? Kung saan lang marami, dun ka punta. Sama-sama ba? Madali tayo dyan. Dahil makipot ang daan para sa buhay, malawak sa kapahamakan. Okay? Huwag mong isipin dahil marami, go ako dito. No, it's not. It is between you and the Lord Jesus Christ. What the Lord Jesus Christ has done at the cross, that He paid the price that we cannot pay. He paid for our sins at the cross of Calvary. At wala tayong inambag doon. Ang ating part is we are all sinners saved by grace alone. In Christ alone. Hallelujah. Napakahalaga ng obedience sa Panginoon. Obedience to God, command to proclaim Christ outweighs any earthly pressure to remain silent. When we face with conflicting demands, kasi maraming demands sa mundo eh. Amen? Sa trabaho, sa pamilya, Christians must prioritize obedience to God. As the apostles did when they refused to stop speaking about Jesus. Di ba sabi ng salita ng Panginoon? Sabi dito. Ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabihang wag nang magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin
nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Dapat ganun tayo. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi natin sabihin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo na binayaran niya ang ating mga kasalanan. Na siya ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo, naghirap, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na magmuli. Yan yung ayaw ng mga religious leaders that they believe that Jesus Christ rose from the dead. Wag nga daw Bawal. Anong bawal? Anong sabi? Because we have the power of the Holy Spirit, we can follow the examples. Amen? Yes, we are ordinary, but God has a plan, God has a purpose for us to use for His glory and for the furtherance of His kingdom. Maging available lang tayo. Nakakalungkot kasi maraming mga galing, hindi sila available. So, di ba? Pero napakaganda dahil salamat sa Panginoon, no? God favors the humble. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, kapatid, huwag kang mayabang. Pwede mo lang ipagmalaki ang Panginoong Hesus. Na ang Panginoong Hesus ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Na ang Panginoong Hesus, even though He is a king, He humbled Himself and died as a criminal for all of us. Salamat sa Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na hindi natin pinaghirapan. Okay? It's all by His grace. Salamat sa katotohanan na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, meron tayong good news. Amen? Hallelujah. Speak the truth when pressured to be silent. Diba? Sabi, huwag kang magsalita, pero they still speak the truth. Amen? So napakahalaga na sa ating mga Kristiyano, no, that we prioritize obedience. Di ba, may kwento nga na ano lang tawag doon, may isang tao, may isang Kristiyano na siya ay Kristiyano. Meron siya negosyo, sabi niya, Lord, pagpalain mo ako, Panginoon, ibabalik ko yung para sa'yo. Okay? Nung isa pa lang yung yung boss niya, lagi siya sa church. Service, he is faithful sa Panginoon, reading the Word of God, praising. Nung naging 2 na, medyo paputol-putol na siya. Minsan pumupunta, minsan hindi. Nung naging 4, naging 5, naging 10 yung kanyang bosses, okay? Siyempre, too much too much business too much busy, yes. What happened? Kumukuha na lang siya ng checkbook. Nalagay sa sobre, padala mo sa church. Hindi na siya nag-church. What happened next? Nagkaroon ng accident, lahat ng kanyang pinundar ay nawala. I'm not saying this because hindi dapat natin tularan. I'm saying this, everything we own, everything we have, He is the owner of life. The life we have to offer Him and surrender always to the Lord, our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo ay, sabi sa ng Panginoon, magsama-sama kayo, di ba? Fellowship, mahalaga ang fellowship for you to grow. Sabi nga ni Pastor Romel kanina, hindi naman talaga kailangan ng Lord ng pera But what is more important is, we trust the King of Kings and Lord of Lords. Lord, this is my resources. It comes from you. I honor you because you are my provider. Kung anong matira, alam ko, Panginoon, pag ikaw ang magpupuno nito. Kailanman hindi nagkukulang ang Panginoon. Kailanman hindi nagpabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak.
Amen? Sabi nga, kung dinideclare mo, God will provide, prove it. When we declare, God will provide, prove it. That's faith. So mga kapatid, no, napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano na tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon at alam niyo po ba kung paano namatay si Peter? Okay, in John chapter 21 verse 18 to 19, ano pong sabi doon? Stretch out his hand. Tama? Okay, it's crucifixion. Sabi sa traditional Rome, as per tradition of Rome, si Peter ay crucified, inverted, baliktad. But hindi po sinabi sa Bible, but sinabi sa Bible that he will stretch out his hand. Peter's love for Jesus and his desire to obey him and glorify him were evident throughout the rest of his life and ministry. For Peter to die a martyr's death, clinging to the hope of heaven, testify to the courage, faith, patience, and perseverance of this great man of God who rejoiced to be counted worthy to die for the name of Jesus. We should have that heartbeat na, Lord, until my last breath, I want to serve you. I will follow you. Mga kapatid, no, even in this time, there are Christians na talagang persecuted. Okay? One day, last week yata, this week, I saw one story, sa Nigeria. They are hunted by this terrorist. Okay? Okay? To deny Jesus as their personal Lord and Savior. One lady was, siya ay tinutukan ng baril at pinaputukan. Okay? But, miraculously, that lady, nabuhay. Pero nabulag na siya. Tumagos ang bala. But, what she said, her testimony, I praise the Lord Jesus Christ. Okay? I forgive those who did this to me. Now, mga kapatid, kadalasan bilang mga Kristiyano, no, we forget when everything is peaceful, where everything is, alam mo tawag doon? Relax mode. Ganon din tayo. No, it's not. The urgency to share the good news of our Lord Jesus Christ to the lost souls, it's very urgent. And we need the power of the Holy Spirit to share the lost, the good news of Jesus Christ. Amen? So, wala na akong time. Okay? So, we don't need to be a highest degree holder to be ready in sharing the good news. Amen? Ordinary men. We are ordinary people. We need to be ready. Okay? We need to abide in Jesus, di ba? We need to abide in Jesus and be filled with the Holy Spirit. We need the empowerment of the Holy Spirit in our life. Be humble by surrendering to His authority. Be ready by being able to be used for His purpose. Be obedient on our calling, serving God at all times for His glory alone. Amen. Whatever the cost, there will be a cost, even our life. Let's serve the King of Kings and Lord of Lords. Let's serve with all our heart, mind, and soul ang ating Panginoong Yesus. Amen? And let's share the good news to others that the Lord Jesus Christ died for our sins. Acts chapter 4 verse 12, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Tayong lahat po, mga kapatid, ay tumayo at yumukot manalangin. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon. It is by the power of the Holy Spirit, Lord God, na kami po, Panginoon, ay
patuloy na gagamitin mo, Panginoon. To be bold, Panginoon. To have boldness, to have courage, to be fearless, Panginoon. To share the good news of our Lord and Savior, Jesus Christ, to the lost. Lord, salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang magtuturo sa amin. Ikaw ang bibigay ng salita kung anong ang dapat namin sabihin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan, Lord God, na as Peter and John, as kasama mo sila, Panginoong Yesus, nais din po namin, Panginoon, ma-experience ito, Panginoon. By a deep, deep desire, Panginoon, na mag-aral na yung mga salita, na buksan ang aming mga Biblia, Panginoon. Manalangin, Panginoon, na tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan ito at maisabuhay ito, O Diyos. At patuloy mo kayong puspusin ng iyong banal na Espiritu. Na magawa namin, Panginoon, yung nais mo sa buhay namin to share the good news to the lost. To share that the Lord Jesus Christ rose from the dead. To share that the Lord Jesus Christ paid for our sins. Salamat, Panginoong Yesus. Dahil Ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan mo lamang, Panginoong Yesus. Lord, sa gabing ito, Panginoon, we pray that you continue to bless each and every one of us, Lord God. Continue to fill us with your Holy Spirit, Lord God. Continue to empower us, Lord, to have the courage, the boldness, Lord God, that comes from you alone, Panginoon. Lord, as we surrender our lives to you, Panginoon, help us, Lord, to walk in accordance with your will, in accordance with your word, and by the power of the Holy Spirit in our lives. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Continue to protect us, Lord, from the attacks of the enemy. And dalayan ko po, O Diyos, na ang iyong mga salita ay patuloy na lumago sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. And continue to change us, Lord, to be more and more like Christ. Lord, empower us and guide us. And Lord, salamat. Dahil tunay nga po, Panginoon, as we surrender our lives to you, continue to use us, Lord, for your glory alone, Panginoon. Na Ikaw, Panginoong Yesus, ang maluwalhati at maitaas. At Ikaw, Panginoon, ang maiproclaim namin, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga nakakasalamuha, even sa strangers, Lord God, that you are the way, the truth, and the life, Lord Jesus Christ. And you paid the price for all our sins. And thank you, Lord. For one day, Lord, you will come back and you will take us home in heaven. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. God bless everyone.